Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Alam niyo po, ilang araw din natin pinag-usapan yung tungkol doon sa anti-bastos law or yung Safety Pesos Act dahil sunod-sunod yung mga intriga at issues tungkol dito sa violation ng nasabing batas na to. Andiyan dyan yung kay Congressman Bong Suntay, andiyan dyan yung kay Jinggoy Estrada, andiyan dyan yung kay Willie Revillame. Pero so much for that, ibahin naman natin ngayon, balik tayo sa usaping politika. Dahil nito lang, nakarang araw, ay napanood po natin ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte na biglang naglabas ng mga pahayag no, sa telebisyon at sa radyo na kung saan mukhang nagbabago ang kanyang estratehiya no, sa pagpapahayag at mukhang lumipat sa mga paksang may malakas na epekto sa emosyon ng publiko upang matabunan ng mga negatibong balita tungkol sa kanya. Alam naman po natin na ang ating pong Vice Presidente ay nahaharap sa impeachment complaint, mga kaso diyan sa ombudsman for bribery, graft and corruption, no? At marami pang iba. So problemado actually ang Vice Presidente. Kaya't upang malihis siguro ang atensyon ng ating mga mamamayan ay gumawa ng bagong estratehiya ang ating Vice Presidente. So ngayong araw na to, mga amigos, mga amigas, mga kabuenos, susuriin po natin ang kaso ni Vice President Sara Duterte at habang umuugong sa Kamara ang mga aligasyon ng dating aide niya na si Ramil Madriaga tungkol sa 1 bilyong piso na suhol para manahimik siya. Itong si Ramil, no? Allegedly, sinasabi na meron daw mga suhol na inaalok dito, 1 bilyong piso. Tumahimik lang. So, tingnan natin kung may katotohanan to, lalabas naman to sa investigasyon, no? Pero ang nakakapagtaka dito sa parte ng ating Vice Presidente ay imbis na maglabas ng mga kasagutan or pahayag tungkol sa mga katakot-takot na akusasyon laban sa kanya, ay nagpahayag ito ng mga issues no na nakatuon sa presyo ng langis, no, sa presyo ng mga basic commodities, sa presyo ng ating mga bilihin. Nakakabigla, 'di ba? Dahil hindi naman tayo sanay na makita ang ating Vice Presidente na ganito. Ang tanong tuloy na pumapasok sa ating isipan ay ito ba ay tunay na serbisyo publiko o isang masterclass, no? Isang estratehiya ng paglilihis. Sa Ingles, diversionary tactics ba itong ginagawa ni Vice Presidente Sara Duterte? Ngayon ang tanong ko dito 'no, aking sinusuri ito, kanina pang umaga aking talagang binigyan ng panahon upang pag-isipan itong ganitong estratehiya, eh. Bakit yung ekonomiya, yung economy ng ating bansa ang piniling frontline ng ating Vice Presidente, 'no? Bakit ang gusto niyang pag-usapan ngayon ay yung mga presyo ng bilihin kaysa sa mga direktang akusasyon laban sa kanya? Ano kaya ang mga dahilan ng ating Vice Presidente dito, no? Ano ang dahilan sa likod ng desisyon na pag-usapan ang mga pangunahing bilihin, yung presyo ng langis at iba pa na na medyo kakaiba no sa mga kanyang mga naunang pahayag no sa gitna ng mga alegasyon ng korupsyon laban sa kanya. Alam niyo po yung mga issue ng graft and corruption, bribery ay technical masyado 'yan at mahirap intindihin ng maraming tao. Sa kabilang banda, ang presyo ng langis ay nararamdaman ng bawat Pilipino sa kanilang bulsa, 'no? Siyempre lahat naman tayo, 'no? Araw-araw 'yan, 'no? Paglalabas ka ng bahay, mamamasahe, bibili sa tindahan, kakain sa labas, ramdam na ramdam mo, 'no?
ang takbo ng ekonomiya ng ating bansa, no? Dahil bumababa ng bumababa ang kapasidad ng ating piso na makabili ng mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Okay? So, ngayon, balik tayo kay Vice. Sa pagtutok ng ating presidente, ng ating vice presidente, no? Sinusubukan ni Vice President na gawing relatable ang kanyang imahe. Ipinapakita niya na siya ay kaisa, kasangga ng mahihirap, malayo sa imahe ng bilyong-bilyong scandals, yung graft and corruptions, yung 125 million at 500 o 600 million na mga akusasyon laban sa kanya. 'Di ba? Ang layo eh. Biglang pumunta doon sa usaping tungkol sa mga presyo ng mga basic commodities, presyo ng gas, no, ng krudo at ng lahat ng pang-araw-araw na pangangailangan natin. Ngayon, at mula sa pagiging inaakusahan, nais ni Vice President Sara Duterte na magmukhang tagapagtanggol ng masa, no? Yung the populist champion. Parang may naalala ako dito way back, no? A decade or more than a decade ago nung nung ako ay napabilang sa isang campaign group ng presidente. Talagang pinipilit namin na ang aming kandidato ay magmukhang kandidato ng masa. 'Di ba? Siguro nasasakyan niyo na kung sino yung masa, 'di ba? At tagumpay naman at dahil naipakita namin na na ang aming kandidato ay champion of the masses. Nung unang-unang panahon, nung hindi pa tayo pinapanganak siguro, narinig na din natin yung mga ganyang klaseng taktika or political strategy sa katauhan ni Ramon Magsaysay. Yan yung yan yung unang-unang nagpalabas na imahe na siya yung champion of the masses. Sumunod si Era Pistrada na kung saan ay sinasabi siya yung champion of the masses also. Okay? Ngayon, mula sa legal na pananaw, ang pagsagot sa mga detalye ng suhulan sa publiko ay mapanganib. Masyadong technical, sabi ko nga kanina. So, dito umiiwas yung Vice Presidente. Napansin nyo naman siguro kung paano sumagot ang Vice Presidente. Medyo nagkakautal-utal yan kapag tungkol na sa mga legal at technical na usapin ang subject matter of the interview. Ngayon, ano man po ang sabihin ni Vice, no, ay maaaring gamitin laban sa kanya sa isang impeachment trial. Ang pag-atake sa presyo ng langis sa isang safe zone yan para sa kanya, kung saan maaari siyang magsalita ng hindi naglalaglag ng sarili sa korte. Medyo nag-iingat ang Vice Presidente ngayon kung mapapansin ninyo kapag ini-interview yan. Unless na lang yung reporter or yung interviewer magaling. Mahuhuli mo yan. Pero sa ngayon, napapansin natin, umiiwas yan sa interview about the pending impeachment complaint against her. No? At ang kanyang focus ngayon ay yung talagang pinag-uusapan ng mga ating mga kapitbahay, ating kaibigan, tungkol sa pagtaas ng mga bilihin sa ating bansa. Ngayon, dito sa mga nakaraang pahayag, hindi lang langis ang binabanggit ng ating Vice President. Hinihimok din niya ang local government units na itigil ang mga non-essential na parada at festivals, no? Kung papansin niyo po, ito po ay isang kalkuladong banat sa bagong Pilipinas, no? Yung branding ng bagong Pilipinas ng ating administrasyong President Marcos. Sa mga pagpinta sa mga festival bilang aksaya, pinapalabas niya na siya ang matipid at ang nag-aalala sa kaba ng bayan. Habang ang administrasyon ni BBM ay abala sa selebrasyon. Alam niyo po, isa yang paraan ng pampolitikang
hihiwalay. Political distancing yan. Okay. Bagamat yung mga pahayag na yan ay nakakakuha ng simpatiya sa social media, wala po yung bigat sa legal na proseso ng impeachment. Okay? Politically, ang gusto niya makakuha ng simpatya sa publiko. Kaya nga lamang sa legal na katotohanan, hindi po yan na depensa laban sa mga akusasyon, no, laban sa kanya. So dito, sa ginagawa niya, ang tina-target na ni Vice President Sara Duterte dito ay yung mga botante, yung masang Pilipino. Eh, hindi pwede yan kasi may nakapending kang kaso, ang legal na katotohanan ay dapat sagutin mo yung Kongreso at yung Senado tungkol doon sa mga aligasyon ng korupsyon laban sa'yo. So, ano magiging epekto nito? Tingnan natin. Ano magiging epekto nito kay Vice President Sara Duterte? Mga bagong pahayag niya, no? Nag-shift eh. Pansamantala, magkakaroon ng pagtaas sa surveys yan. Definitely, tataas ang rating yan. Kaya nga lamang, yung survey na yan, walang silbi yan laban dun sa batas ng Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So although tumataas yung rating mo, kaya lang binabanatan ka naman dun sa legal part, no, ng yung kaso. Okay? So, ngayon, tayo bilang mga mapanuring mamamayan, excuse me, hindi po natin dapat hayaang malunod ang ating kaisipan sa ingay ng mga issue sadyang idinisenyo upang tayo ay iligaw. Huwag po tayong magpapaligaw. Ito pong paggamit sa ekonomiya, ang paggamit sa sikmura ng bawat Pilipino bilang panangga sa mga akusasyon ng korupsyon ay hindi lamang isang strategy. Ito po ay isang pagsubok sa ating kolektibong katalinuhan. Marami nang gumamit nito no? Ginagamit palagi yung lamesa natin sa hapagkainan. Ginagamit palagi ang sikmura ng bawat Pilipino. Ito ay pagsubok sa katalinuhan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga botante. Huwag na huwag po tayo magpapaligaw at bola sa mga ganitong estratehiya. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ito bang ito bang mga pahayag na to, pwede bang ituring na malasakit sa masang Pilipino? Yung pag-aalala sa bawat sentimo ng itataas sa presyo ng langis, ng krudo, habang nananatiling tikom ang bibig sa usapin ng bilyong-bilyong pisong kaban ng bayan na di umano'y ginamit sa sulan. Di ba? Yung issue ng langis ay temporary issue yan. Ang presyo nito ay definitely bababa. At tataas, depende sa pandaigdigang merkado. Yung parang spaghetti pababa, parang spaghetti pataas yan, no? Hindi kasalanan yan ng kasalukuyang administrasyon. Yan ay nakadepende sa pandaigdigang merkado. Okay? Ngayon, ang bawat pisong nawawala sa kurakot ay permanenteng nakaw sa edukasyon yan. Kalusugan, kinabukasan ng bawat Pilipino. Tandaan nyo po, ang batas ay hindi nabulag ng mga social media cards o mga populistang pahayag. Sa huli, ang tanong ay mananatiling simple. Saan napunta yung pera? Nasaan yung mga daang-daang milyong piso na tinatanong ng taong bayan? Nasaan na yan? Kailangan natin ng kasagutan tungkol sa mga pondong nawawala sa mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, ang pag-iwas sa pagharap sa impeachment ay hindi lamang pag-iwas sa korte. Ito po ay pag-iwas sa sagradong tungkulin na maging tapat sa taong bayan. Napakahalaga ng katapatan. Napakahalaga ng honesty na malaman at ihayag ang tunay na katotohanan.
Huwag po nating hayaang maging usok lamang ang usapin ng langis at itatago ang apoy ng katotohanan. Dahil ang tunay na Pilipino ay hindi gumagawa ng ingay para takpan ang kanyang pagkakamali. Siya ay nagpapakita ng katibayan upang patunayan ang kanyang katapatan. Dapat magpakita siya ng katibayan upang patunayan ang kanyang katapatan sa ating mga mamamayan. Importante ang katapatan sa ating mamamayan at sa ating bayan. So hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.